Good day po sa inyong lahat and thank you so much po sa paglalaan ng time para panoorin ang presentation na ito. Ako po pala si Victoria, one of the sales representative ng Dory PH. Sa video po na ito, mag-share ako sa inyo ng maikling overview tungkol sa Dory Delivery, kung paano po nag-work ang business natin, and kung ano-ano pong opportunities ang available para sa mga kagaya ninyong interesadong maging city operator or partner namin. So I hope na after this presentation ay may matutunan po tayo tungkol sa company and kung ano-ano po yung mga pwede nating ma-achieve together. So mag-start po tayo sa ating company overview. Si Dory Delivery po was founded in 2023. So isa po siyang fast-growing on-demand delivery service na kasalukuyan pong nag-ooperate na sa 750 plus cities and municipalities nationwide po yan. Ano-ano po bang ino-offer ng Dory Delivery? Nag-o-offer po siya ng food delivery, non-food delivery, pabili at padala services, and parcel delivery na nakakatulong sa bawat isa sa atin para mas maging convenient tayo sa everyday errands natin. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung bakit magandang i-consider ang isang delivery business. Specifically, ang Dory delivery business. So, unahin po natin ang first reason natin dito kung bakit delivery business ang maganda or ang isa sa magandang dapat nating i-consider as business natin. Number one is proof of concept. Dito po kasi napatunayan na natin na malaki talaga ang potential or ang demand sa delivery services dahil mabilis din pong lumalago yung mga e-commerce natin and yung iba't ibang food delivery platforms. And mas maraming businesses and customers na rin po yung pumipili ng convenience and umaasa sa delivery. Kaya hindi na po ito bagong concept sa atin or sa mga tao kung hindi isang established at growing industry na. Number two, customer preference. Dito naman po, mas gusto na kasi ngayon ng mga tao yung convenience sa pag-order online and home delivery. So, kahit natapos na po yung pandemic natin, kumbaga naging habit na po ng mga tao yung pag-order online dahil aside from mas nakakatipid sila sa oras, mas convenient po para sa kanila as customers. Number three, para naman po sa market potential natin. Malaki pa po ang growth potential ng delivery industry sa Pilipinas and marami po ang pwedeng makapagpatunay niyan sa atin. Um, Habang dumadami po yung online sellers natin, habang dumadami po yung businesses natin, and habang dumadami or nadadagdagan yung gumagamit ng delivery services, of course, tataas at tataas din ang demand sa logistics and sa delivery solutions. So, number four naman po natin ay ang technology integration. So, dito po kasi mas naging efficient po yung delivery operations natin dahil po sa technology gaya ng GPS tracking, mobile applications, and yung tinatawag natin na real-time updates. So, nakakatulong po ito para mas madali nating ma-monitor yung ating deliveries and of course, para makapagbigay tayo, makapag-provide tayo ng mas maayos na customer experience. And ang panglima naman po natin ay ang low operating costs, which is isa po ito sa mga pinakaunang tinitingnan ng kahit na sinong gustong mag-establish ng kahit na anong business. So dito naman po sa low operating costs natin, compared po kasi sa ibang negosyo, hindi po natin kailangan ng malaking investment para sa physical office or infrastructure para makapag-start po tayo ng isang delivery business. And dahil po dito, nagiging mababa po yung operating cost natin and mas madali po nating na ma-manage yung ating business expenses. So again, why delivery business?
Simple lang po. Mataas po ang demand sa delivery services dahil mas prefer na po ang cost ng customer natin ngayon ang convenience, and mas gusto na rin po nila yung pag-order online and yung door-to-door delivery dahil bukod sa mas mabilis, hassle-free din po ito para sa kanila. And at the same time, tuloy-tuloy din po yung paglago ng delivery market sa Pilipinas habang mababa po yung startup or yung operating cost natin compared sa ibang businesses. So with the help of technology also, gaya po ng na-mention ko earlier, mga mobile applications, GPS tracking, mas madali na rin po nating na manage yung ating operations, and mas madali na rin po tayong makakapagbigay ng reliable service sa mga clients natin. So, next naman po, ang ating main office location, matatagpuan po natin ito sa second floor Castelo Building, Purok 1, Barangay Sotero Nuesa, Rojas, Isabela. So, ayan po ang ating main office as we can see sa ating screens. Para naman po sa legalities ng company, pwede po nating makita lahat ng registrations na meron si Dory Company online. So pwede po nating ma-access ang link na ito para makita natin or ma-prove natin na si Dory po ay isa talagang legitimate company, including the services and products na ino-offer niya. Now, pag-usapan naman po natin ang three types of applications na meron tayo kay Dory. Una po dyan, ang customers application natin or ang customer app. Of course, ito po yung application natin na intended for customers na gustong umorder online or gustong mag-avail ng ating service. Pangalawa ay yung tinatawag naman po nating Riders app. Of course, ito naman po ay yung application natin na para sa mga riders natin or gustong maging part ng operation natin as riders. So ito po yung kailangang magkaroon sila. Okay? Ito po yung kailangan nilang gamitin for their transactions and para maging part sila ng operation. And of course, meron din po tayong tinatawag na merchant app. So ito naman po ay yung application natin na intended para po sa mga merchants natin or mga yung tinatawag nating national and local stores. So ito po yung ating merchant app. So as we can see po sa ating mga screens, meron po tayo ditong tinatawag na dashboard. Ang dashboard po natin, pwede po natin itong ma-access or makita sa ating sariling system. So once na tayo po ay naging official partner or city operator ni Dory, automatic po yan na meron tayong sariling system wherein pwede po nating ma-access dito yung tinatawag nating dashboard. Pwede po nating makita sa dashboard na ito ang total collected delivery fee natin. Pwede rin po nating makita dito yung top 10 merchants, kung ano po yung merchants na madalas orderan or panggalingan ng orders ng customers natin. And of course, makikita rin po natin dito yung customer growth natin. So pwede po natin itong iset daily, weekly, and monthly. So, through this dashboard, pwede po talaga nating ma-monitor closely ang operation. And isa po yun sa mga pinakamagandang part ng ating system dahil of course, nakikita natin kung talagang nagkakaroon ng movement or development yung ating business. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung ano ang Dory Delivery. Ano po ba ang Dory Delivery or sino ba si Dory Delivery? Ang Dory Delivery po ay nag-o-offer sa inyo ng opportunity para maging isa kayo sa authorized partner sa inyong sariling territory or area. Nagpo-provide din po kami ng exclusive rights to operate, and of course, ang isa sa pinakamagandang part ng pagiging city operator or partner ni Dory ay pwede po tayong makapag-earn dito ng commission and makapag-expand within the Dory Express ecosystem. Ano-ano po ba yung included dito sa Dory Delivery once na tayo po ay nag-join as city operator or partner? Of course, hindi po pwedeng mawala ang contract natin.
So isa po yan sa ma-receive natin. And syempre, kasama din po dito ang system and application na gagamitin natin para sa operation natin. Part din po ng Dory Delivery or ng package na ma-avail ninyo sa Dory Delivery ang training and support na manggagaling sa company. So, nagpo-provide din po kami ng trainings and orientations na kailangan ninyo para mas ma-familiarize ninyo ang operation and of course, yung tamang paggamit ng system natin para mas magkaroon ng development or improvement ang ating business operation. And of course, gaya po ng na-mention ko earlier, ang municipal lockup natin. So tayo po kasi bilang city operator, meron tayong exclusive rights to operate sa mapipili nating area or municipality na malalock in natin. So, ayun po. Ngayon naman, paano ka naman kikita bilang city operator sa food delivery or specifically kay Dory Food Delivery? Paano ba tayo pwedeng kumita dito? Meron po kasi tayong 4 different ways to earn. So, ang una po dito ay ang tinatawag nating personal delivery. Sa personal delivery po na ito, kapag tayo bilang city operator ang tumanggap and nag-deliver ng order ni customer, pwede po tayong makapag-earn ng up to 85% of the delivery fee. Paano? Example, meron po tayong 600 orders sa isang buwan multiplied by 50, which is ito po yung average delivery fee natin. So that would be 30,000 pesos total collected delivery fee multiplied by 85%. Ito po yung ating earnings or pwede nating or share natin dahil tayo po mismo yung nag-deliver and tumanggap ng order ni customer. So 30,000 pesos multiplied by 85%, pwede po tayong kumita dito or magkaroon ng commission na 25,500 pesos sa delivery pa lang po yan. So, makikita natin na sa delivery pa lang, personal delivery pa lang, pwedeng-pwede na tayong kumita ng ganyang kalaki. Ano pa ba yung pwede nating maging source of earnings dito kay Dory Delivery? Pangalawa naman po ay yung tinatawag nating team delivery bonus. So, dito naman, pwede tayong makapag-earn up to 10% from our riders community. Paano naman po ito? Halimbawa, meron tayong 600 orders sa isang buwan multiplied by 50, which is ito po yung average delivery natin per day. So again, that would be 30,000 pesos total collected delivery fee. Now, tayo po kasi bilang city operator or partner ni Dory, meron po tayong control sa isa-set natin or sa magiging share or commission ni rider. Halimbawa, for rider A, sinet po natin ang kanyang commission into 75%. So of course, ang magiging commission natin dito ay 10%. So ang total rider's commission na pwedeng matanggap dito ay 22,500 while ang commission naman po natin bilang city operator ay pwede tayo makatanggap dito ng 3,000 pesos. For rider B naman, halimbawa, nakaset into 80% ang rider's commission natin. So meaning meron pa rin po tayong matatanggap dito na 5% commission. So si rider, makaka-receive po siya ng total commission of 24,000 while si city operator naman or tayo, makaka-receive pa rin tayo dito ng 1,500 pesos bilang earnings natin or commission. Ngayon naman po, kung naka-maximize into 85% yung commission ni rider or yung share ni rider, syempre, ibig sabihin yan, 0% na po ang makukuha nating commission bilang city operator. So, lahat mapupunta kay rider. Ibig sabihin, si rider po ay pwedeng makareceive ng commission na may total na 25,000 pesos. Pero gaya po ng nabanggit ko kanina, nakadepende po ito sa atin kung magkano or kung ilang percent ang isa-set natin bilang share or commission ni rider. So, yun naman po ang maganda doon. Now, ano naman po yung pangatlong pwede nating maging source of earnings dito sa Dory Delivery? Meron tayong din po tinatawag dito na product price markup. So we can also earn a markup to 10% on the merchant's product's price. Paano po?
Halimbawa, meron tayong 600 orders sa isang buwan. Multiplied by 300, which is ito po yung ating average order value per order. So, 600 multiplied by 300. So, ito po ay may total na 180,000 pesos. Ito po yung total average or average order value natin sa isang buwan. So, dahil 10% po ang pwede nating maging earnings from this markup, so 180,000 multiplied by 10%, so pwedeng-pwede po tayong kumita dito bilang city operator ng 18,000 pesos. At magse-serve po ito or pwede po natin itong i-consider as passive income natin kasi wala naman po tayong kailangang gawin dito sa product price markup para kumita ng ganito kalaki. So, passive income po natin yan. And ano po ba yung pinakahuli natin pwedeng maging source of earnings dito kay Dory? Customer installation. So dito po sa customer installation natin, we can also earn 5% of the delivery fee whenever a customer use our mobile application for their orders gamit yung link natin. Tayo po kasi bilang city operator, meron po tayong sariling referral link. And from this, pwedeng-pwede po tayong kumita rin dito. Paano? Halimbawa, meron po tayong total of 5,000 installations nationwide. Multiplied by 50 pesos, which is ito po yung average delivery fee natin. So, 5,000 multiplied by 50 pesos, that would be 250,000 pesos. And multiplied again by 5%, which is ito po yung share na pwede nating makuha from the customer installation. So, sa isang buwan, pwedeng-pwede po tayong kumita ng another 12,500 pesos. Galing lang po yan sa customer installation natin. So, ayun po, yung ating 4 different income streams once na tayo po ay nag-join bilang partner or city operator kay Dory Delivery. Now, meron po kaming exclusive deal para sa inyo. Para po sa mga gustong magkaroon or para po sa mga gustong maging owner ng Dory Delivery sa sarili nilang area. Para po sa mga gustong maging city operator or partner namin sa sarili nilang area. Pwedeng-pwede na po tayong maging city operator ng Dory Delivery sa mapipili nyong area for only 2,500 pesos as monthly subscription para po sa ating platform fee. Yes po, tama po kayo nang nababasa. For only 2,500 pesos, pwedeng-pwede na po tayong maging city operator ni Dory. Paano? Paano po tayo magiging city operator or partner ni Dory? Una lang po natin kailangan gawin, i-fill up ang application form na ibibigay sa atin ng sales representative. Pangalawa, bayaran ang platform fee natin 2,500 pesos. And after that, pwedeng-pwede na po tayong mag-join ng ating onboarding training para po sa mga bago nating city operators or partner. So again, fill up the application form, pay the platform fee, and join our onboarding training. After po nito, pwedeng-pwede na tayong makapagsimula bilang city operator or partner ng Dory Delivery sa sarili nating area. So, ayun lamang po. Thank you so much po sa paglalaan ng time para panoorin ang presentation na ito. I hope na may naitulong at may natutunan po kayo from this presentation. Excited na po kami sa possibility na maging isa kayo sa partner namin and we look forward to working with you very soon. Again, thank you so much po for watching.